Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Sa ating karanasan sa buhay, masasabi natin na maraming mga kadahilanan at rason upang tayo'y maging maligaya, upang tayo'y maging masaya sa buhay. Siguro, maganda din na itanong sa inyong mga sarili, ano yung mga rason, mga bagay na nagpapaligaya sa inyong buhay ngayon? Ano yung mga dahilan na nararanasan ninyo ngayon na masasabi ninyo na kayo'y totoong maligaya, masaya sa buhay? Siguro, ang iba sa atin ay nagiging masaya, maligaya dahil sa mga biyayang natanggap. Kahapon, nagmisa ako sa isang malaking lugar na maraming mga nagtatrabaho at sila'y maligaya dahil natanggap na nila ang kanilang 13-month pay at Christmas bonus. Tayo, kayo, mayroon din ganon? Wala. Parehas tayo. Marami tayo. Marami din sa atin ang nagiging maligaya at masaya dahil sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yung ating kahilingan, yung ating mga pabor. At ito yung nagpapaligaya sa atin. O di kaya sa ibang mga rason, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, yung ating trabaho. Itong mga bagay na ito ay silang nagpapaligaya, nagbibigay saya sa ating buhay. Mga kapatid, sa pananampalataya, may dalawang bagay na itinuturo sa atin ang ating Panginoon ngayon when we talks about true joy and true happiness in life. Una at higit sa lahat, ang tunay na kaligayahan, though it is part of our human nature, ang totoong kaligayahan ay nagmumula sa totoong pagpapala ng Diyos. At ito yung nangyari, ito yung karanasan ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Sinabi niya dito, nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At yun nga ang nabanggit niyang pasasalamat sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa pananampalataya, tayo sa ating karanasan, nagiging masaya tayo sa mga material na bagay. Nagiging maligaya tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Pero nawa, ang totoong kaligayahan na ating madama ay magiging daan ng tunay na pagpapala. At ito ay sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa Diyos. Kung tayo ay nagiging maligaya, kung tayo ay nagiging masaya sa buhay, huwag tayong makalimot magpasalamat sa Diyos. Dahil ang totoong taong nagpapasalamat ay may biyayang katapat. Kaya ang ating mga rason, kadahilanan kung bakit tayo nagiging maligaya, maging masaya sa buhay araw-araw, maging daan nawa ito upang magpasalamat tayo sa Diyos. After all, ang mga bagay na ating natanggap ay nagmumula sa Kanya. Ang totoong kaligayahan ay magdadala sa atin sa ating tunay na kapayapaan. At pangalawa, ang ating tunay na kaligayahan sa buhay, the true joy that we have, ay magbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ang ating tunay na kaligayahan na ating nadarama ay magbibigay sa atin ng tunay na pagpapalalim ng ating pagmamahal sa kapwa. At ang ating tunay na kaligayahan sa buhay ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo din ay magiging salamin ng tunay na pag-asa sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, nawa ang ating kaligayahan na natatamasa ngayon, ang ating kaligayahan na ating nararanasan ngayon ay hindi lamang para sa atin, kundi ito din ay pwede nating ibahagi sa ating kapwa. Dahil ang ating sarili ay salamin ng tunay na kaligayahan na nagmumula sa Diyos na may kapal. Kaya hilingin natin sa ating Panginoon na sa ating natamasa at nadaramang kaligayahan sa bawat araw ay maging daan ng tunay na pagpapala, hindi lamang sa sarili, kundi higit sa kapwa.
At yan ang tunay na kaligayahan na magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Patnubayan tayo ng ating makapangyarihan Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.